Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nagpunta lang naman ako dito para bigay ito sa'yo eh. Dinala ko yan para sa'yo para makapag-reminisce ka habang nandito ka. Ayaw na po talagang umuwi ni Lola Magda sa bahay. Hindi mo talaga mapipilit ang tao na gawin yung ayaw niyang gawin. Ang kapal na mukha mo! Hinago mo sa akin si Stefan ng mga amo ko! Mabait yung kapal mo! Kaya mo ilabas mo yung babae ito? Ay, saktan ako! You're not welcome here! Adriana, stop this nonsense! Ano ba talaga ang pinag-ugatan ng pag-aaway ng mag-ina? Isang simpleng tampuhan lang to that was blown totally out of proportion. Hindi ko na-expect na gaganyan pala si Adriana in front of people. Hindi mo naman kasalanan eh. Effective tong pa-party mo, friend. Wala man lang nabanggit tungkol sa malpractice suit mo. Bakit bigla kang bumait sa akin? Nakita ko na hindi ka lang pala maganda, nabait ka pala. Naraling mo dati ko. Nakukulong kita! Ang dati mo ang nagpakitap sa akin. Babayaran mo to! Totoo sinasabi ko sa'yo! Aksidente yung nangyari. Hindi niya gustong barilin si Giorgio. May nangyari mo sa mga kay dati. Ano kung hindi mo papatawad si Kurt? Hindi ko hayaang mahulog ako sa bitag ni Giorgio. Kailangan kong protektahan si Natalia. Mami, ano nangyari? Nabaril ng daddy mo si Giorgio. What? Kitang-kita ko. Hindi na rin niya ang daddy ko. Bakit hindi ka nalang tupag-usap sa mga polis? Nagtistigo ko para sa iyo. At si Tita Natalia lang makakapagsabi kung nasan si Carl. Hindi pwede, tutuluyan nila ako. Kamagala, laki ako sa ira. Kapalik ako. Kamusta ang daddy ko? Calvin, wala ka nang dapat ipag-alala. Ligtas na ang dad mo. Nasa recovery room na siya ngayon at pwede nang ilipat sa regular room once na maging stable na ang vital signs niya. Salamat po. Okay, excuse me ha. Hello, Stefano. Kanina pa kita tinatawagan ah. Nasaan ka ba? Nasa celebration ako at launching ni Giselle. Birthday nga pala ni Giselle ngayon. Ano namang drama to? Si Daddy nasa ospital. Bakit? Nabaril siya. Sinong bumaril? Si Carl. Ano? Yung kapatid mo yung bumaril? At anong ginawa mo? Hinayaan mo siyang mabaril? Mahal ko pa rin po si Calvin. Kahit kung nasa States po ako, siya pa rin po yung naiisip ko. Danica, kalimutan mo na yung nakaraan. 2 taon na eh. Mahal na mahal namin ni Calvin ang isa't isa. Nung bumalik ako dito, naisipan kong hanapin siya. Baka sakaling pwede kaming magkabalikan. Kaso nga lang, hindi ko alam kung paano. Kita ko siya dito sa home. Naisip ko na it's destiny. We're meant to be together. Anong ako nga eh, tigilan mo niyang destiny niya? Hindi totoo yan. Sinubukan ko namang pigilan siya eh, pero huli na. Sa tingin ko, plinano mo to lahat eh. Para makukulat ang yaman niya. Lalo na ngayon, ikaw ang paborito ng anak. Stefano, hindi ako tumawag para makipagtalo sa'yo. Gusto ko lang malaman mo lagay ni Daddy. Pero kasi Lo, wala pang namin ni Calvin. Nakapag-move on na si Calvin. Meron na siyang ibang mahal. Si Giselle po ba? Kamusta na siya? Sabi ng doktor, okay na raw siya. Kaya nga pumunta ka na rito, sa ospital natin. Giselle, ano bang iuupo-upo mo dyan? Tara na, pinapauwi na tayo ni Paulina. Ako na pa maghahatid kay Giselle. Pero Stefano, nakakahiya naman.
Okay lang yan. Masabi na lang kay Doktora na ako na mag-aantid. Okay, fine. Iuwi mo yan, ha? Alam mo na pala eh. Kung sa bagay at bagay, bagay talaga kayo ni Calvin. Pero sa tingin ko, nagmamahalan yung dalawa eh. Mukhang mahal na mahal ni Giselle si Calvin. May mga bagay sa nakaraan na hindi basta-basta pwedeng talikuran. Kailangan harapin natin to. Kailangan ipaglaban. Dapat magawa muna natin ito bago tayo makalaya doon. Stefano, may problema ba? Bakit parang nag-iba yung mood mo? Si Daddy. Nasa hospital siya. Binaril daw. Si Sir Giorgio? Ligtas na ba siya? Alam na kaya ni Lola na may nangyari kay Tito George at Daddy? Why do you even bother? Sabi mo nga, di ba? Kontrabida yung Lola Claudia sa buhay mo. Shh! Huwag kang maingay. Huwag kang narinig ka ng Lola. Sabi ni Calvin nakalabas na daw siya ng UR. Everything's gonna be fine. Hindi ka ba pupunta doon? Kaya ko namang umuwi mag-isa. Para sana makamusta mo yung daddy mo. O kaya gusto mo samahan na lang kita doon? Okay lang. Hindi naman ako kailangan doon eh. I'm sure Calvin can manage things. Let's go. She's dying. May na siya. So stop worrying. I still have to pretend concerned ako sa kanya. Mahirap na. Mahirap na. At baka mabuko yung sikreto mo. Kaya mo, tara na nga. Napakadante mo talaga. Friend, pwede ba ako sumama dun sa guesting ni Giselle? Kasi sa studio yun eh. Marami ako makikitang artista. Magpapapicture ako. Britney, pwede ba huwag kang makulit? Okay, fine. Kasalukuyang nasa ospital ang businessman na si Giorgio Lustico, asawa ng sikat na cosmetic surgeon na si Dr. Natalia Herrera, matapos itong barilin ng di umano'y restaurant owner na si Carl Marciano. Kasalukuyang pang pinaghahanap ng pulisya ang suspect. Ano nangyari? Mawalang galang na po, Doktora. Kakausapin ka daw ng mga pulis. Sige, salamat. Dr. Natalia, itatanong ko lang ho sana kung hindi mo ba tumatawag sa inyo si Carl Marciano? Nabanggit ho kasi ng anak ng asawa ninyo na isa kayo sa posibleng unang kontakin ng suspect. Hindi po. Pasensya na. Sige ho, maraming salamat. Salamat din. Kailangan maisuplong muna kita, Jojo, bago ko sumuko.